Hindi matapos-tapos ang laban. Tuloy-tuloy ang bangayan. Sinusunod lang namin yung rules. Panoorin ang napaka-intense na ending laban sa mga mama ng Angeles, Pampanga. Coach! Hindi, alis na ako eh. Alis ka na naman? Hindi Guys, sabi makabago ko sapatos eh. Grabe naman. Ang dami mo namang koleksyon. Siyempre kasi nalo ako sa Diamond Game. Lahat yan? Oo, alam mo ba yung Diamond Game yun? Parang naririnig ko. Oo, doon nga ako nanalo eh. Pero, Lahat yan, lahat? Oo po. Pero coach, bago mo malaro yun coach, kailangan mo muna i-download. Nandyan sa description, saka sa comment. Nandyan, nakapin yun. Oo. Oo coach, ito kasi. Yan. Siyempre, pagka-download mo, kailangan mo register. Sa register, kailangan mo yung phone number mo. Tapos pagkalagay mo yung phone number mo, may darating sa OTP. One-time pin yun. Ilalagay mo dun sa... Oo, lalagay mo. Tapos lalagay mo yung password para secure yung account mo. Oo. Tapos, ilalagay mo yung reference number. Diba lang kadali? Tapos... Register na. Pasok na yan. Diba? Pasok na. Oo, pasok na. Ayan na. Tapos, coach, dito, pwede ka mag-recharge. Saka dito, coach, di ka lang naglalaro. Pwede ka rin maging agent. Agent? Anong mangyayari pag agent ka na? Agent ka na. Di, laro ka na. Dire-diretso na. Ito na. Ito mo. Ito, laro natin. Ito yung paborito ko dito. Color game. Ito. Pindutin ko to ha. Oh, di ba? Ganun na kadali ko. Ang ginagawa kasi dyan, lumalabas kagad ako. Ang ginagawa ko, kinakash out ko agad. Pero may pambili sapatos. Ganyan yung diskarte mo? Oo, ganun diskarte kaya ito mo. Sige. Hindi, mukha namang effective. Oo, kakash out na kasi ako eh. Okay na to. Panalo naman ako eh. Ito? Oo, Akin na to? Oo, sige to. Ganun kaibigan. makadali? Oo, sa'yo na yan. Pwede ko ito dali, alis na kasi ako eh. Oo, sige coach. Ingat ka. Huwag ka na magmamadali ha. Good luck sa ginagawa mo, Napaw. Ingat coach. Ingat. Kaya guys, download nyo na Diamond Game. Let's go. Guys, yung rebound natin, ito lang tumatalon. Uy, wala ka sa action ng rebound. Ikaw din, Ranzel. Ito lang tumatalon sa atin sa rebound eh. Gang rebound muna tayo. Pag tumira yung kalaban, gang rebound tayo. Ang daming guys sa second chance points nila, sobrang walang effort, nalalaglag lang sa ilalim, ilalagay lang nila. Okay, talunin natin yun. Coach Rick, box out tayo ha. Coach, box out tayo. Kaya ba? Awesome. Kaya? 2018. Walang init ng ulo ha. Sige ha. Pag meron tawag, gayaan nyo na ako may pag-usap. Hindi kayo. Para makatuloy tayo. Makapag-focus kayo. Sige. KG. Hey Joe. Nakatawa-tawa ito sila. Try nga natin patanggapin ito sa perimeter post-up. Post-up ka lang. Tapos harap ka. Pagharap mo, tignan mo lang. Kung kaya mo pull up na madali, siso, dun tayo. Tapos pag medyo kumagat, atakihin mo. Dun mo tayo, Joe. Okay. Kasabang ka lang muna sa kabilang wing. Okay, try muna natin yung madali. Okay, Joe, ito na yung gitna. Ikaw na point guard. Okay, sub si Jillian, Coach Jake, pasok. Point guard si Joey, 2018, last 5 points, tapos na yung laro. So, kailangan, hindi pa tayo lumalamang buong game. 2018. Ay, mapit ka naman. Pati kami ni Alex.
Not counted. Baba! Woo! Sayang. 2018. Binabang ako sa school sa klase ko. Wala naman din. Hello, di mo search. Ha? Tulad ang Hindi kasi... Hindi ako nag-aad. Hindi na ginagawa.
lang to. $21.19. Kay Joe, kay Joe! Rancel! One nine, coach! 1-9.
21-22. 21-22. Nag-chat sa akin yung... Ano boy? Ano boy? Bola lang. Tama na, yung maniwala. Kaya lang. Wala! All two. Naka-all din tayo. Lamang na yan. Tayo.
sub na rin si Ranzel guys, sub si Joseph. Pagod na rin. So buti na lang meron mga tag dito nagdala ng extra kasi kanina dapat wala eh. Lalaro si Joseph guys. Yan lang, wala tayong presence ng big man dun sa ilalim. Mahirapan tayong imasangkay lalo na pumuposte talaga. Pero yun, gawa na natin ang paraan. Yung nakakatakot dito. Nakakatigan mo papating. Siya na nga ganun sa akin, ako pa pa ulit. Bilang mo na ako pa pa. Ikaw na nga nang ganun, ako pa pa ulit. Nagkaroon ng diskusyonan, tutoskoy natin. Oh. Sa kanya nang galing yun eh. Kapag nagkaroon ng diskusyonan ulit, tutoskoy natin. Kahit anong alam naman niya, paano kakaroon ng hila ng karuga? Hindi, ito po ang point ko. Nagkaroon po tayong usapan na kapag hindi nagkasundo, kahit sa inyo rin po nang galing kanina nag-umpisa pa ng laro, tutoskoy po natin. Kasi yung aliwanag yung coach, Hindi, kanina rin yung binibigan niya eh. Sumunod lang yung isa, kaya sumabay lang siya eh. Aba, hindi ako. Ang point ko lang po, sa amin kanina, malinaw din yung pinaglalaban namin, pero tinoskoy pa rin natin. So, sundan na lang natin yun. Kasi hindi naman tapos pag hindi natin tinoskoy. Hoy! So, tinoskoy natin guys, yun na may napag-usapan eh. Siyempre, wala naman magpipigay dyan eh. Most especially kung talagang feeling ng isang side, tama siya. Kunyari, feeling nila, tama sila. Or kaya feeling namin, tama kami. Siyempre, hindi yan magkakasundo agad. Kaya, the best way, toskoin. Kasi yun naman yung napag-usapan kahit sila mismo nagsabi kanina. Sila mismo nagsabi na itoskoin na lang if ever maulit-ulit na magkaroon diskusyonan. So, naulit-ulit ngayon. Ayun, the best way, toskoin natin. Pero mukhang ayaw nila pumayag. Pero tignan pa natin. Guys, mukhang ayaw nila itoskoin. Pero yun kasi usapan natin, di ba? Sa kanila naman din ang galing yun. Kasi kanina, umpisa pala nagkaroon ng diskusyonan. Kung mangyari yan, syempre, tutuloy tayo, toskoin. O, bola nila, bola namin. Pero syempre, kung hindi tayo magto-toskoin, mahirap yun. Dahil every time naman tumatawag sila ng toskoin, pumapayag tayong itoskoin eh. Syempre, ngayon, pagkakataon na to, tayo naman yung humingi ng toskoin, ayaw nila tumoscore, di ba? Mahirap guys. Kaya hintayin lang natin desisyon nila. Actually, wala sa atin yung desisyon. Naghihintay lang tayo. Nag-usap kami, toskoin. Kasi, bro, ganito yan eh. Even sila, kanina nag-uumpisa, siya na mismo nagsabi, yung tumawag ng foul ngayon, na kapag nagkaroon ng diskusyonan, naulit, ito-toskoin natin. So, lahat po ng hiningi nila na ito-toskoin, pumapayag kami, sige toskoin natin kasi yun ang pag-usapan natin. Ngayon, nabaliktad yung sitwasyon, kami yung humingi ng toskoin. Ngayon, naghihintay lang kami na pumayag sila. Siyempre, kayo po. Pero, pag tinoskoin natin, kami walang problema. Bola nyo, bola namin. Tuloy yung laro. Yun lang po yung napag-usapan namin. Kasi tuloy po na sabihin ko sa kanila. Hindi naman po kami umayaw eh. Sinusunod lang namin yung rules. Sasabihin ko po sa kanila. Aba, sige mo.
Kung matutuloy po yung laro, nasa sa kanila po yun. Idadaan lang po natin sa rules na napag-usapan, which is toss coin po. So kung siyempre, kung di sila pumayag na toss coin, may hirap pa sa part namin yun. Kasi kanina lahat ng tawag nila na toss coin, pumapayag kami. Tino-toss coin po namin. 8 beses sila humingi ng toss coin. 8 beses kami pumayag na mag-toss coin. Ngayon po, kami humingi ng toss coin. Siyempre, pag di po sila pumayag, may hirap po sa part namin yun. Kasi yun po yung napag-usapan. Apo, sige po. Tabla na yan, pag may visa. Hindi po kami umayaw. Wala pong itatabla. Pero, kung sila yung hihingi ng tabla, wala kang magagawa. Sige po. Toss coin. Tabi yung mga hindi kasali. Ito na para swerte kayo. Para ano, hindi may laban, di ba? Apo, sige po. Pare, magkakanagin, okay na. Rolip, Albagama, shoutout! Sa mga Albagama beta, ito, ang maring. Shoutout ko yung tropa ko, Bayugo. Shoutout kayo yun dyan ha. Oy, tabi na! Diyan, tabi mo na ito! Ano po kayo? Shoutout kay Gian. Hindi, ano pong... Gian, mataba. Sa England. Let's sort it. Shoutout! Basket po. Okay guys, bola natin. Guys, bola natin. Depensa lang tayo na maayos, ha? Depensa tayo maayos. Ang ibig sabihin na maayos, huwag kayo malilingat sa bantay nyo. Ilang beses kayo nakatan sa ilalim eh. Libre-libre. Last 3 points na lang to. Sa part naman natin, huwag na natin pahirapan. Patanggapin nyo muna si KJ dito. Malapit lang. O kaya si Coach Jake. Tapos huwag natin lay up. Floater na lang natin o kaya piso-piso. Huwag na masyado maraming galaw kasi pag maraming galaw, matakaw sa error yun. Baka masundutan kayo. Tapos mag-umpisa na naman ang another decisionan. Last 3 points. Focus na kayo. Pag tira kayo. Pag supply, babata kayo. Ha? Tara. Isa't isa na to guys. Talo kung talo to. Kailangan malakas ng loob ng mga kasama natin na tumira pag open sila. Minsan kasi nagdadalawang isip eh. Kaya kinausap ko na sila. Hindi pa ako dito kay Silan guys. Sumabay. At gumawa na maraming points pa galing sa dribble. Good job, Jake. Mabigat na laban to guys ha. Kasi mga kilalang player to. For a 16-year-old na maglaro sa ganito. Tapos may nagpa-perform. Naka-improvement. KJ! Hey! Boy!
Nakakawit. naman. Lahat na lang ang pwede itawag. Siyempre paksaw ka eh. Naman nakauna. Panoorin niyo dito, panoorin niyo. Sige pare, sige, sige. Ang nasa likod pare. Palabas na lang sa inyo yung bola. Nagpalabas naman eh. Ang linis nun. Ay, ako. Doon, labas doon. Nagpalabas naman. Sa inyo naman yung bola eh. Hirap nyo na mag-usap. Nagpalabas naman eh. Nagpalabas. Hindi labas tayo yung bola. Siyempre, di namin nagtitipenta. Nagpalabas mo yung bola. Mahirap. Ang daming tinatawag guys. Parang kada galaw may tawag. Tama naman yung iba, tinutos ko yun naman natin, pumapayag naman tayo. Katulad yung kay Coach Jay, tumawag siya ng foul. Kitang-kita ko, walang foul. O, diba? O, pumabor ako sa kabilang team. Sabi ko kay Coach Jay, bigay mo, bola nila. Pero, siyempre, hirap eh. Pag tama naman yung kabila, I mean, pumapabor din naman ako sa kabila eh. Pag alam kong mali yung tawag ng mga players natin eh. Diba?
Hanggang 25 lang din. Coach, possession na lang. Magpapawal naman doon sa babae. Virus ka lang po. Kitang-kita naman. Kahit ikaw naman, pupush ka. Hindi ka mapapawal. Possession nyo naman, oh. Hindi, wala nang posto. Hindi naman tayo matapos. Hindi naman sa tinula ko. Running yun eh. Kitang-kita naman na ito. Going to the basket. Ayan, so guys, nireview namin, wala talaga as in. So ang tawag nung nirebound na ni KG is tinulak daw siya. Pero nung review namin, wala talaga. Kasi sabi nila natakpan daw kaya hindi nakita. Pero makikita mo naman yung kabantayan ni KG na diretso yung stance. As in wala man lang motion na tinulak siya. As in sobrang linis. Pero ang tawag nila, tinulak daw. So syempre, yun yung mga tawag na syempre ipaglalaban mo talaga, di ba? Kahit naman ulit-ulitin mo, i-replay mo eh. Sige po, okay. Okay guys, counted yun, 23 all. Ulitin ko guys, okay lang tayo matalo, walang problema yun. Pero syempre may mga tawag na kailangan mo talaga ipaglaban, di ba? So yun, guys, 23 all, last 2 points, warning all.
Boys, sa'yo, KG. Sa'yo. Coach. Depensa tayo guys. Pag na-shoot na laban, talo na tayo. Sab muna sa akin siya. Kaya na ba ni Ronson? Ayaw daw parang hindi niya kayo. Hindi ako na lang palitan. Para kung pwede pala niya. Okay ka? Sigurado ka? Okay. Babalik daw si Rancel. Call niya yun guys. So, tingnan natin.
Nabigyan si Rancel doon sa gilid. Tinamaan sa tagiliran. Okay ka lang? Sumasab? Tama sa kalaban. Hey, Jay, di ba lumusot doon? Dumaan doon sa kalaban. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo, dumaan lang eh. Nakita ko na tumakot sa baba. Ha? Hindi ko rin nakita. Lumusot. Okay guys, hindi. Coach siya ito mama. Bola na kalaban. Last touch tayo. Ayan, so guys, nireview natin maigi. Kay Coach Jake talaga tumama. So, bola ng kalaban. Depensa na lang tayo. Wala, ganun talaga. Coach Jake! Good game. Kaya lang sila, baby. Si Fred. Guys, thank you kay Coach Mag na binigyan tayo ng experience sa mga paglaro doon sa money game. Guys, abangan niyo yung sa pagkanawan siya pagpaisang bisita sa inyo. Peace guys. Hey Joe! Smile! Energy! Let's go! 1, 2, 3, talo na naman tayo! Ganun talaga. Boy, smile! Smile! Hello, Coach. Ganun talaga. Investment. Smile. Lalaki yan, ilang months lang.
Ba't na? Busangot ka. Ha? Wala pala yun. KJ! Good job. Experience. Ito, all out naman kayo eh. Wala namang dun. All out, ganun talaga, talo. Uy! Ano yan? May ako sa silaw. Sino ako lang. Hindi, pero experience-wise, grabe yung experience ng kalaban nila, syempre. Every tawagan nga, kita agad natin, di ba? Yung talagang natitake advantage sila yung bawat tawag, bawat toss coin. Ilang beses sila tumingin ng toss coin? 8, di ba? Syempre, sa mundo ng mga dayo, yung hindi official game, may ibang diskarte dyan, may ibang, kumbaga, experience na ma-apply dyan. Pero kung hindi ka sanay dun sa ganung klaseng mundo, syempre, marami ka mapapakawala ng mga tawagan na ganun. So, dun madalas nagkakatalo yung mga dayo na piso-piso. Kaya okay lang yun. Okay lang yun. Ha? Smile ka? Pakita smile. Pakita smile. Okay lang yun. Pero yung last, diba, sabi ko, pinakita ko naman sa iyo guys. Kala natin, outside nila nireview natin, tumama pala tayo sa panegosyo. So kahit last sila, binigay natin kasi yun naman tamang gawin. And sana magamit natin yung mga replays natin sa tama. So sometimes pinaglalaban natin yung tawag natin, pero sometimes sila naman yung tama. So hindi naman tayo naging bias sa laro na yun. So talo talaga, talo is talo, bawi na lang. Kaya okay lang. Ang lulungkot pag talo din naman. Hindi coach, parang nakalubog yung dito ko eh. Sakit. Pagulong-gulong siya kanina. Tas ang dupat. Tingnan mo. Plastic ng tawa mo. Oy, hindi. Yan o. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Shoutout Triskelion, Kambingan Chapter. Salute. Shoutout nga pala sa Joseph Pahalia na vlogger. Subscribe niyo daw siya. 3 hours. Yun, tas 3 years, no? 3 rounds? 3 rounds. 3 hours. 3 hours talaga. Oo, coach. 11. Coach. Tignan mo, natapos yung game, 11:30 coach. Hindi, 11. Kasi pag hindi ako kumapit. 11, mga 11 natapos. Nag-start yung game mga alas 8. Uy! Babay na guys. Ano na, ganun. Flex muna. Smile lang. Ganon talaga. Nakainis yung nakapit. Kamusta first experience mo kasama? Galit na siya sa bench. Sabi ko sa'yo, tito eh. Hindi lang ka na pumunta sa gitna. Nakaka-tense talaga pag nandun ka live. Pero okay lang, gano'n talaga. Unang sama ni Papa, natalo tayo. Nakapila Okay lang. ang nagantay sa... Okay, guys. So natapos nga yung laro na parang hindi matatapos. Sobrang daming diskusyonan, sobrang intense ng laban. And gusto ko tapusin tong vlog na to dahil matagal ko na na-explain yung huling beses kung bakit kami dumadayo ng piso-piso, which is nung season 1 pa yon. So yung mga subscriber natin ng season 2, season 3 medyo hindi na nila gets at hindi nila inabutan yung mga ganong klaseng laro namin. Not unless pinanood nyo yung mga dati namin mga video. So since naibalik na namin, bumabalik kami dun sa Dayo series talaga na minahal talaga ng mga tao. Gusto kong explain sa inyo para sa mga bagong subscribers natin or mga hindi umabot sa dahilan kung bakit. Basically, Dayo Piso-Piso is kumbaga kultura ng mga Pinoy yan pagdating sa basketball na gusto ko i-showcase. So na-explain ko yun sa vlog natin kahapon kung napanood niyo yung part 1. And ito yung mga laro na hindi masyado napapansin or minamaliit ng mga tao. Kasi for example, like PBA ka, nag-UAAP ka, nag-NCAA or nag-MPBL ka, for example, yung respeto ng mga tao nasa iyo, syempre. Pero kapag nasa kanto ka lang, dumadayo ka lang, piso-piso, hindi official game, yung respeto ng tao nung mga ilang taon nakakaraan, hindi ganun kataas. Alam mo yun, minsan nilalang lang nila, uy, kanto player ka lang, ganyan. So, 3 years ago, sabi ko, ito yung gusto ko maging storya na ikwento sa mga viewers, itong klaseng laro na to, na hindi nabibigyan ng platform, na hindi natin-televise, and through YouTube vlogs, maumpisahan natin na maipakilala yung Filipino culture pagdating sa basketball, which is, ito talaga yon guys. Kasi yung official game naman, ginagawa naman yan sa iba't ibang mga
bansa eh. I mean, normal naman na may referee, normal na may official game. Hindi ko sinabi na sa ibang bansa walang dayo na ganito. Pero, for me, ito yung talagang tatak Pinoy na kahit yung mga professional players dumaan dito sa level na to. So, stepping stone, marami kang nade-develop dito. Dalawa, bad habit and good habits na pwede mong apply sa official game. Pero syempre, mas magpo-focus tayo dun sa kung anong matututunan natin in a good way dito sa mga ganitong laro. Which is, syempre, yung physicality mo, lakas ng katawan mo, syempre, yung gulang mo, which is kailangan yun sa laro. In a good way, syempre, maging magulang tayo na hindi naman tayo nakakasakit. Pero yun yung isang mga bagay na gusto ko rin ma-correct na kahit na may dayo na intense na ganito, kung kaya nating maglaro ng malinis, kahit na syempre meron tayong panggugulang sa katawan, yun yung gawin natin sa game. So matututunan natin dito, marami ditong player na tumigas kasi syempre ito yung mga bugbugan talaga, kumbaga masasanay ang katawan mo sa mga siko, which is yun talaga yung basketball, diba? Pero I'm not tolerating yung talagang kailangan mo manakit para manalo. So through the vlogs, so season 1, yun yung naging heart ko na parang gusto ko suportahan yung kultura ng Pinoy pagdating sa basketball, pero kahit papano i-level up or i-develop siya into something better. Kumbaga, same game, piso-piso, dayo, syempre, ibang mga pustahan, malalaki talaga. Normal yun sa Pinoy di ba? Pero kung ma-develop natin yung game into something na kahit may involved na money, for example, kahit pisikalan, for example, pero ilaro pa rin natin siya ng maayos sa paraan, yun, yung dahilan kung bakit dumadayo pa rin kami. Kasi question niya ng mga tao, Coach, ba't pa kayo dumadayo ng piso-piso kung pwede namang official game? Bakit nyo pa yan ginagawa? Delikado yan. Guys, it's plainly because of the love of the game sa ganitong klaseng category na hindi mo mahanap minsan sa official game. Magkaiba kasi yun. And I believe for most of the basketball players, most especially sa dumaan sa ganitong klaseng mundo ng basketball, imposibleng hindi sila nakaramdam na excitement, imposibleng hindi, kumbaga, yung thrill pagdating dun sa yung magkayaan pa lang kayo, tara, dayo tayo. Sobrang nakakaano na yun nakakataas na ng, alam mo yun, ng energy, ng vibes para sa mga magbabarkada. So yun yung naidudulot niya para sa aming mga basketball players sa talagang nilalaro namin yung ganong klaseng laro na hindi naiintindihan ng mga tao kasi hindi naman din lahat dumaan sa ganon. Yung iba, diretso agad official game. Yung iba, hindi na na-experience yung larong kanto. Pero that's the reason why ako nag-start mag-vlog ng mga ganitong klaseng dayo is because para maikwento ko sa inyo, most especially dun sa mga hindi nakasubok, hindi nakaranas ng ganong klaseng basketball. So since eto nakikita niyo sa vlog, I know some of you are very sensitive, ba't pa kayo tumadayo ng ganyan, delikado, ganyan ganito, ganyan ganito. Well, hindi ko rin ma-deny that's the reason why yung thrill niya dun sa part na yun actually yung reason kung bakit namin siya tinutuloy-tuloy. Kumbaga parang in a way nakaka-addict talaga yung category ng basketball na yun. Pero as much as possible, if kaya nating i-correct yung mga bad habits, mailaro natin siya ng tama, syempre yun yung ginagawa natin. Like for example, sa game na to, nung last na yung kalaban natin, 24, nagkaroon ng tawagan. Syempre, wala namang team na magpapatalo pagdating sa diskusyonan. So, ni-review ko yung play. Nakita ko talaga, tumama talaga yung bola sa paa ni Coach Jake. For example, specific scenario yung nangyari doon sa game na to, sa vlog na to. Kung babalikan nyo, nung 24 yung kalaban. Tapos, ang tawag nila Coach Jake, bola namin. Ang tawag ng kalaban, bola nila. So, syempre, before, wala namang video na nagka-capture ng mga ganong moments. Kaya doon nagkakaroon ng diskusyonan, ng away, ng hindi pagkakasundo, ng hindi matatapos yung game. Pero I wanna take advantage sa pagkakataon na, uy, meron tayong camera. Nakita nung camera kung ano talaga nangyari. Pwede natin slow motion. Kaya nung in-slow mo ko, nakita ko tumama talaga sa paa ni Coach Rick. Sabi ko wala Coach Rick, Coach Rick talaga tumama. Bola ng kalaban. Depensa na lang tayo. So, yun na yung mga pagkakataon na mahirap i-give up yung tawag or mahirap ibigay yung possession sa kalaban. Most especially kung wala kang basehan. Diba? Ipaglalaban mo talaga yun. Doon na pumapasok yung away, yung parang sobrang kulang nyo, yung kunyari magkaibang team na kunyari ayaw magbigay, nana, yung mga ganyan. So, yun, kung kaya nating maglaro,
sa paraan na kung alam nating mali yung tawag natin, pero syempre dahil kung ibibigay natin possession sa kalaban, baka ikatalo natin. Pero kung kaya nating tanggapin yun, siguro magiging mas masarap maglaro kahit walang referee pa yan. So yun, kaya ako pinakita sa inyo to kasi I wanna take this opportunity na gamitin tong mga vlog natin para ipakita talaga, hindi lang sa mga kalaro natin, pati sa mga nanonood na as much as possible, kung ano yung tamang tawag, dahil wala namang referee, wala mag-officiate. Since may video tayo at na-review natin, kung ano yung tamang tawag, ibigay natin. And regardless, syempre, kung gaano man ka-intense yung laro, kung pwedeng ikatalo nyo, kung ibigay mo yung tawag na yun, pero kung yun naman talaga yung tamang tawag at yun naman talaga yung nangyari, ibigay natin. And yun yung pinapractice ko ngayon, na ipakita sa inyo dahil matagal ako hindi nakadayo, pero recently, nag-start na kami ulit dumayo dahil series. So itong mga ganitong klaseng game, katulad nung sa vlog na to, mas pinipili natin i-give up yung mga calls na mali regardless of kung kanino mapupunta yung bola. So kung talagang kami yung tama, ipaglalaban natin yun, syempre. Kung talagang tama yung tawag ng kalaban yun, i-give up natin yung possession kasi mas tama yung tawag nila. So ayun lang siguro yung mga advantages dahil meron tayong camera, mas makikita natin yung replay. Dati wala namang ganon, dumadayo lang, maraming dumadayo guys. Even before pa ako mag-start mag-vlog, kultura na nga ng Pinoy yan eh. So hindi naman ako yung nag-umpisa ng dayo talaga. Yun nga lang, siguro ako yung nag-umpisang i-document yung dayo. Kaya ngayon, kung mapansin nyo, ang dami ng vlogger na dinodocument yung mga dayo nila. Ang dami ng lumakas yung loob, uy, pwede rin natin gawin yan. Kaya natutuwa ako dahil yung Philippine culture of basketball dito sa bansa natin is umaangat and nabibigyan ng pagkakataon makilala yung mga players na hindi nakapaglaro na UAP, NCM, PBL, PBA or kung anong matataas pang mga liga. Dahil nagagamit yung platform natin as a vlogger na kung saan pwede rin silang makilala, magkaroon ng pangalan and magkaroon ng income through playing basketball, hindi man in a professional way. So I hope na-explain ko sa inyo guys. Kaya sa mga nagtatanong bakit pa kami dumadayo, I hope you listen very well. This is for me personally, this is my love for the game, sa kultura ng Pilipino na pagmamahal natin sa basketball. Yung talagang, I call it the underground basketball. Yung mas masakit, mas alam mo yun, mas may thrill, mas nakakakaba. Dahil di mo alam sino kalaban mo, walang mag-aawat sa inyo kung ano man mangyari. But that's part of it. Yun nga yung thrill, di ba? So, for those of you na hindi sanay, I wish nag-i-enjoy pa rin kayo. Kung hindi nyo talaga kayang panoorin dahil sa sobrang kumbaga sa hindi nyo kayang i-take yung mga sitwasyon na nangyayari sa game na yon, and then siguro wag nyo na lang po muna panoorin. Sa official game na lang po kayo manood. Pero we'll keep on doing this dahil we do this dahil we support kung ano man yun ang umpisa ng mga Pinoy na basketball. Pero as much as possible, itatama natin yung mga bad habits na na-develop natin as years go by. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. I hope nasagot yung tanong mo and kita-kita tayo sa susunod tayo series. Bye guys. May God bless all.